Magandang oras sa banal na espiritu sa inyo mga kapatid. Ang greetings na nabuksan para sa atin ay matatagpuan sa sulat ng mga taga-Galacia, Kapitulo 4, versikulo 17 hanggang 21. Ganito po ang pagkasabi sa versikulo 17. Dito po sa 17, may nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay hihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. 18. Datapwat, mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. 19. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. 20. Datapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nangag-alinlangan tungkol sa inyo. 21. At sa huli, sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasa ilalim ng kautusan, hindi baga ninyo naririnig ang kautusan? Bendisyonan pong pagbasa sa banal na sulat. Napaka ganda at napakalakas ng salitang malasakit. Na kung saan ang salitang malasakit ay nagpapatunay sa mga nagsisitalima sa mga kautusan. Sang-ayon sa katuwiran, sa kagandahan at kabutihan. Kung kayo ay may malasakit sa kapakanan ng kabutihan, kayo'y may malasakit sa mismong inyong sarili. Sapagkat dahil dito kayo ay nakakatupad sa mga kautusan. Oo ng Diyos
at sa kautusan ni Cesar. Kung kaya't kayo na natuto pagsikapan ninyo na maging totoo at tunay ang malasakit sa inyong mga sarili. At naway hindi malasakit na bunga ng pagkukunwari. Pagbabalat kayo upang kayo'y magtamo ng pagpupuri ng karangalan upang maitaas ang inyong mga sarili. Ito'y bagay na walang kabuluhan. Ano pa't kayo'y nagsasayang lang ng panahon, nagsasayang lang ng mga lakas. At mga bagay na dapat sana'y magkaroon ng tunay na kahalagahan upang makatulong sa pagsulong ninyo kung kaya't kayo na may malasakit sa mga mahal sa buhay. Gawin niyo ito ng taos sa inyong mga puso. Gawin niyo ito hindi dahil sa ito'y inyong obligasyon. Gawin niyo ito sapagkat ito ay inyong kagustuhan. Gawin niyo ito sapagkat ito ang nararapat. Hindi dahil sa alam ninyo na ito ay mayroong kapalit. Na alam ninyo sa darating na panahon
na kayo'y gaganting pala. Kung kaya't sa bawat pagkakataon na kayo'y magkaroon ng mga hamon sa buhay upang inyong ipamalas ang pagmamalasakit kahit kanino man, hindi lang sa mga kapatid at mga mahal sa buhay. Gawin niyo ang pagmamalasakit ng walang pagtatangi, na walang pinipili, sapagkat kayong lahat ay may kaugnayan sa isa't isa. Magkakapatid, sa ilalim ng nag-iisang Ama, maraming mga kaparaanan upang inyong may pamalas ang pagmamalasakit. Sa iba't ibang aspeto ng buhay, paano ninyo mapapatunayan ang inyong pagmamalasakit sa isa't isa? Napakadaling sabihin, napakadali ring gawin. Ngunit sa iba ay napakahirap. Ano kaya ang nagiging sagabal? Ano ang mga kadahilanan? Nasaan kung ganon? Ang pag-ibig? Nasaan ang mga bunga ng Espiritu? Nasaan kayo? Nasaan ang inyong mga kamay? Kayo na pinagpala at binigyan
ng mga kasangkapan upang inyong gamitin. Oo, sa ikakasulong ninyo upang mapagtagumpayan ninyo ang bawat pakikibaka, mga hamon sa buhay. Taglay din naman ninyo ang karunungan kung kaya kung tunay ang inyong mga hangarin, nakahanda kayo upang maglaan ng mga kaloob, nakahandang maglaan ng panahon, nakahandang maglaan ng lakas, alang-alang sa pagtupad sa mga kautusan at handang magsakripisyo alang-alang din sa ikakabuti ng bawat isa. Nakahandang magsakripisyo para sa kapatid na nangangailangan. Nakahandang magsakripisyo sa banal na gawain. Nakahandang ibigay ang sarili. Upang maging instrumento ng Diyos. Maging instrumento ng kabutihan at katuwiran. Yan ang malasakit na dapat ninyong taglayin bilang isa sa inyong mga mabuting pag-aasal o kaugalian. Sapagkat kayo'y tinawag bilang maliwanag na ilawan. Kayo'y tinawag upang maging instrumento
ng Diyos. Kung kaya magmalasakit kayo sa isa't isa. Huwag nawa ninyong titingnan ang mga nakaraang mga alitan, mga nakaraang hindi pagkakaunawaan, o ang mga nakaraan na kayo'y ginawan ng hindi mabuti. Naway hindi din ninyo ito ititigil upang kayo'y magpatuloy sa pagmamalasakit. Sapagkat madalas ito'y nangyayari sa tunay ninyong buhay na sinasabi ninyo kapag nagkaroon ng lamat, kayo'y nag-aatubili na at kayo'y nawawalan na ng gana, nanlalamig. Ang inyong pakikitungo sa sinumang individual na naging sanhi ng inyong pagkakarapa o ng inyong mga sama ng loob. Anong saysay kung magkagayon? Mahirap bang magpatawad? Kayo na nakakita na at nakasumpong sa liwanag ng Diyos. Hindi niyo ba ituturo ang daan sa mga naghahanap kung ang inyong mga kapatid ay nahihirapan sa dilim? Hindi niyo ba sila babalikan upang akayin sila sa daan ng liwanag? Hindi ba kayo magmamalasakit upang sila ay makalabas
sa gitna ng kadiliman. Oo, sa iba't ibang mga sitwasyon sa buhay, iba't ibang kadiliman ang bumabalot. At kayo na nagliliwanag, katulad ba ng ilawan na nakatago lang sa ilalim ng hapagkainan? O isang ilawan lang na nagkukubli sa silid at nananatili lang sa loob ng silid? Papaano ang kadiliman sa labas ng silid? Alalahanin ninyo na nauubusan din kayo ng mga langis. O katulad ng isang kandilang naupos. Kung kaya't huwag ninyong hahayaan na masayang lang. Naway magkaroon ng saysay ang pagiging liwanag ng ilaw upang magbigay ng ilaw sa mga nangangailangan. Malasakit, alang-alang, sa hangarin ninyo sa buhay. Malasakit sa kapakanan ng sangkatauhan. Malasakit sa kapakanan ng mga espiritong uhaw. Oo, malasakit sa mga espiritong may karamdaman. At sa mga nagugutom. At sa mga nanghihina. At mga naliligaw. Gawin ninyo at isabuhay ang inyong mga batayan, binabasa. Lalo pa sa inyong mga inihahaing mga aral.
Oo, yung mga fruits, best practice na inyong binabasa ay tunay na mahalaga upang mapatunayan ninyo ang pagiging mapagmalasakit sa isa't isa. Kung kaya taglayin ninyo ang mga bunga ng Espiritu upang manatili kayo na matibay, malakas, Sulat na naibigay ay matatagpuan sa mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 19 hanggang 26. 17 hanggang 26. Dito po ang sinasabi sa 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama Niya. 18. Sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 19. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. 20. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya sa pag-asa. 21. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. 22. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. 23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay, tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. 24. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 25. Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. 26 at sa huli, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan
sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may sasaysay sa pananalita. Bendisyon na nawa. Maraming salamat. Naway maintindihan ninyo ang mga inihain sa araw na ito. Gayunpaman, ang oras ay aking ibinibigay sa bawat isa upang kayo rin ay maghain ng inyong mga saloobin at magsabi ng mga katanungan kung mayroon. Umaga po. Binibigay po ng banal na batlaya ang oras sa atin. Kung sino po ang mayroong gustong ipahayag o itanong, nasa inyo po ang oras. Sorry po. Magandang morning po sa lahat. At ang katanungan ko po sa ating protector ay paano ko maihihiwalay ang pagtanaw ng utang na loob sa malasakit, sa pagbibigay ng malasakit? Maraming salamat sa napakagandang katanungan. Ang salitang utang na loob ay gawa ng tao upang magkaroon ng isang matuwid at madaling maintindihan o sa panitikan at literatura. Kung walang salitang utang na loob, ay hindi kasi ito mauunawaan, lalo pa ng mga individual na saradong kaisipan. Ngunit kung ang inyong paggawa ng kabutihan o pagmamalasakit ay mayroong kaugnayan sa mga nagdaang panahon na ikay tinulungan ng isang individual na iyong pinagmamalasakitan, kung hindi naman tinitingnan ang nagdaan, anong magiging dahilan ng pagiging o pagtanaw ng utang na loob? Sapagkat sa inyo ay natural palagi na ganoon ang nababasa sa inyong mga kaisipan, sapagkat kayo'y tinulungan at kayo'y
tutulong din. Depende sa bawat isa kung ano nga ang iisipin. Kung siya'y tumatanaw ng utang na loob o nagmamalasakit. Gayon paman, ano ba ang mas mahalaga? Ang iyong pagmamalasakit o tumatanaw ka lang ng utang na loob? O mas mahalaga pa rin ba ang sasabihin ng iba sa iyong pagmamalasakit o pagtanaw ng utang na loob? Hindi ba't ang mahalaga ay ang iyong taus-pusong pagtulong at pagbibigay sa iyong sarili upang gawin ang matuwid at nararapat? Bukas din ang oras sa bawat isa upang magsusog, mag-aral ang bawat isa. Pwede daw pong magsusog o dumugtong ang bawat isa kung mayroong naisip iparating. Magandang oras po at sa magandang katanungan ng aming kapatid na paano nga ba mahihiwalay ang utang na loob sa pagmamalasakit. Inaaral po namin na ang Ama ay nagkakaloob sa amin at ang lahat ng mayroon sa amin ay hindi naman talaga sa amin. Ito'y kaloob ng Ama upang aming magawan ng kabutihan ang iba. Kung ang isang tao ay nakagawa at ginamit ang ibinigay ng Ama sa kanya at nakagawa ng kabutihan sa iba, yun ay dahil ginamit niya ang kaloob ng Ama. At ito'y pinapasalamatan niya na nakakagawa ng kabutihan sa iba ang ibinigay ng Ama. Hindi upang ipautang ng loob ito dahil hindi naman ito sa Kanya. Ito'y galing sa Ama. Kung kaya, wala po kaming karapatan na ipautang na loob sa iba. Ang sa amin ipinadaan lamang ng Ama dahil ito'y bigay lamang ng Ama sa amin upang ipahayag ang kabutihan ng Ama, upang ilarawan kung ano ang mayroon sa amin na pag-ibig na galing din naman sa Ama. Kung kaya ang gumagawa ng kabutihan ay hindi lamang dahil ito'y nais ipabatid sa iba o ipalathala o ipahayag na ito'y galing sa Kanya, dahil wala po kaming karapatang gawin ito dahil ibinigay lamang sa amin ng Ama upang kami makagawa ng kabutihan dito sa mundo. Maraming salamat po. Maraming salamat din. Ngunit alalahanin din niyo na ang bawat isa ay hindi magkakatulad kung ano ang kaisipan, kung anong karunungan at kamalayan, sapagkat kayo'y may kanya-kanyang antas kung papaanong bigyan ng kahulugan ang bawat sitwasyon. Ang sinasabi mong utang na loob sa iba
ay may ibig sabihin. At sa iba ay hindi naman nila kakilala na sila'y nagamit lang ng Diyos. At sa iba ay hindi din naman nila nakikita na sila'y pinagmamalasakitan, katulad ng aking sinabi, ang saradong kaisipan, ang pagiging sanggol, ay hindi nila ito maiintindihan. At kayo na nag-aaral sa buhay, kayo na nakakaintindi na ipamalas ninyo ang pagiging mapagmalasakit kung magkagayon upang maging makabuluhan ang inyong mga natutunan sa buhay. Magpatuloy. Magandang oras po, Banal. May katanungan ko po ay kung yung pinagmamalasakitan mo ay sarado ang isip, paano po yung reaction nun sa, kumbaga, sa aking sarili? Ay, ibig sabihin, ano po yung magiging outcome nito? Ika'y lalong bibiyayaan ng Diyos sa kabila ng naging pagtugon ng iyong pinagmamalasakitan. At kung aka'y nagpursige upang isulong mo ang iyong pagmamalasakit ng tunay at taos sa iyong kalooban, mabuhay ka at pagpalain. At walang kinalaman sa kung anong magiging pagtugon ng iyong pinagmamalasakitan. Kung siya'y naging bulag, anong pananagutan mo? Wala, sapagkat ibinigay mo lang ang katuwiran at ang mabuti. At sa iyong pinagmamalasakitan na naging bulag at hindi nakakita nito, ang Diyos ang nakakakita. Ang Diyos ang magpapasya kung anong nararapat para sa Kanya. At ano naman ang iyong pagsusog sa katanungan ng iyong kapatid? Kung papaano maihiwalay ang utang na loob sa pagmamalasakit.
Ang sa akin po, dumaloy sa isipan ko ay kung gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, ay wag mong hintayin na ibabalik sa iyo, dahil ang gaganti sa iyong ginawa, sabi nga po, kung ano yung ginawa mo, siyang babalik sa iyo. Ang Diyos na nakakita ng lahat ay kung minsan, madalas po sa aking experience, ay binabalik po ikit pa doon sa iyong ginawa. Yun lamang po. Maraming salamat. Kung kaya't mas mainam pa nagawa lang kayo ng gawa ng kabutihan. Katulad ng sinabi ng inyong kapatid, mas mainam pang ikay nagkamali sa paggawa o pagtulong kaysa sa wala kang natulungan o kaysa sa ikay magkait. Ang hangarin, ang layunin mong kabutihan at pagtulong ang mas matimbang at mas mahalaga. Ngunit, lagi din kayong mag-iingat. Lagi ninyong dalhin ang karunungan. 1 o 3 beses pag-aralan ninyo ang sitwasyon. At naway masumpungan ninyo kung ano ang inihain na hamon sa inyo ng buhay. Kung darating sa inyong harapan, kakilala na ninyo, dalhin ninyo ang wastong timbangan lagi sa bawat paggalaw, sa bawat lakbayin ninyo. Oo sa pagsapalaran at pakikibaka sa buhay sa mundong ito. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pagmamalasakit ninyo. Sa banal na gawain ng Diyos. Naway kayo ay magpatuloy sa pagiging masigasig. Upang maging masigasig din ang buhay para sa inyo. Oo sa kahit anuman. Layunin ng buhay sa inyo. Magsitindig kayo at gawin ninyo ang nararapat. Sapat na ba para sa araw na ito? Wala na bang maghahain ng ibang pagkain? Natugunan ba ang mga katanungan?
Maraming salamat po. Sapat na rin po pero alam ko naman po na dahil ito ang topic natin, malamang po sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, marami pa akong maririnig sa mga kapatid na magtatalakay ng tungkol sa pagmamalasakit. Sa ngayon po, sapat na po ako sa narinig ko sa inyo at nagpapasalamat po ako. Maraming salamat. Ang sulat na nabuksan ay matatagpuan sa mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 27 hanggang 33. Nandito po. 27. Sapagkat sa katotohanan, sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ang mga hentil at ng mga bayan ng Israel ay nangagpisan-pisan. 28. Upang gawin ang anumang naitakda na ang iyong kamay at ang iyong pasya upang mangyari. 29. At ngayon, Panginoon, tingnan mo ang kanilang mga bala at ipagkaloob mo sa iyong mga alipin na salitain ang iyong salita ng buong katapangan. 30. Samantalang iyong iniuunat ang iyong kamay upang magpagaling at upang mangyari nawa ang mga tanda at mga kababalaghan sa pangalan ng iyong banal na si Jesus. 31. At nang sila'y makapanalangin na, ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ang salita ng Diyos. 32. At ang karamihan ng mga nagsisisampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa at sinumay walang nagsabing kaniyang sarili ang anuman sa mga bagay na kaniyang inaari, kundi lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. 33 at huli, at pinatotohanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Jesus at dakilang biyaya ang suma sa kanilang lahat. Bendisyonan po ang paggasa. Siya nawa. Maraming salamat. Ako, si Lucas. Ay, Diyos. Nagpapasalamat po